Siya'y hari ng mga panahon na yon, nasa kanya ang lahat ng mga desisyon na pwedeng gawin. Una, pinapasok niya yung tukso sa pamamagitan ng mata, natukso siya, nakakumit siya. Ang asawa, si Batseba, naging asawa niya na rin. At yung pumasok doon ng adultery, naging murderer pa dahil yung asawa, hindi na sa palabanan. Pero paano totohanang nagsisi si Haring David? Sa kabila ng mga kasalanan kanyang ginawa, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat na sa gabing ito, O Diyos, ang bawat babae, lalaki na nasa lugar na ito, bukas ang puso, handang makinig. Lord, yung pagsisisi na nagbubuhat sa puso, Panginoon, tuturuan mo kami ngayong gabi, Panginoon, para maging walang hadlang. Lalapit kami sa gabing ito, mananalangin. At sisiguraduhin namin ng bawat isa sa aming babae at lalaki na lahat ng aming idudulog ay tutugunan mo, Panginoon. Lahat ng aming ipapanalangin sa gabing ito, walang magiging hadlang. Dahil bago matapos, Panginoon, ang aking pag-share, lahat kami matututo kung paano magsisisi ng totohanan at hihingi ng gabay at awa sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Minsan po, sa ating mga buhay, yung paghingi ng sorry, napakadali. Di po ba? Pag halimbawa tayo nagkamali, sabihin natin, sorry lang. Pero, ano po ba talaga yung paghingi ng tawad? Anong sabi ni Haring David? Sa aklat ng mga awit, kung may Bible po tayo. Psalm 51 verse 10. Sige po. Awit 51 Gs. Aking mga biniling ko magdala ng Bible. Hallelujah. verse 10. Wala po sa Tagalog? Sige po. Sige. Yan. Ilikha niyo ako ng dalisay na puso, O Diyos, at muli akong bigyan ng matuwid na espiritu. Yung pagsambit ni Haring David ng gano'n, na likhaan siya ng bagong puso. Grabe yung paghingi niya ng tawad, na talagang pinapapalitan niya. Yung puso niya na bagamat nagkasala siya, andun yung pagsusumamo, nandun yung totohanang pagsisisi. Sa atin, ako, sa totoo lang po, grabe ako nakaka-relate kasi sabi ko nga kanina, hindi talaga exempted na hindi tayo nagkakasala eh. Yung magalit ka lang, hindi masamang magalit, pero kapag yung galit na yon naging sanhi para magkasala ka, kasalanan at kailangan ihingi natin ng tawad. Ngayon po, pag tayo nakakumit ng kasalanan, halimbawa nagsinungaling, pag nagsinungaling yan, at pinamatigasan, sasabihin mo, hindi ko ginawa yan, hindi ako, susundan na naman ng panibagong kasalanan. Bakit po? Kasi nagkaila ka, imbis na magsabi ka, kasi ang pinakamahirap sa tao yung magsabi ng totoo, yung aminin na ako nakagawa ng ganon. Parang sa kanila ang bigat nun. Pero alam nyo mga kapatid, kung lahat isusuko natin sa Panginoon, nandun ang conviction. Unang-una, ang Santong Espiritu ang mangungusap sa atin. Alam nyo, kung magiging sensitibo lamang po tayo, alam nyo, may bubulong sa inyo, anak, hindi tama yan. Anak, nasasaktan mo ko. Ang Diyos ang nagsasalita nun. Pero itutuloy pa rin po natin. Once na naka-score, nawalan tayo ng conviction at hindi tayo marunong makinig sa boses ng Panginoon. Dire-diretso po. Tandaan nyo mga kapatid, magkakaroon pa ng kasunod. At hindi natin namamalayan yung kasalanang maliit, nadadagdagan. Ako nga po, sinabi ko, pag nagtuturo ako or meron akong sineshare ng salita ng Diyos, at mga ngatwiran pa sa akin, hindi ko ginawa yon. Tandaan natin kapatid,
Hindi man kita nakita, may pulis sa taas, nakatingin sa iyo sa baba. At hindi natin pwedeng itago. Tinago mo sa tao, pero sa Diyos magsusulit tayo. Sa bandang huli, tayo'y huhukuman din ng Panginoon. Huhusgahan tayo mula nang makakilala tayo sa Panginoon, ano yung ginawa natin dito sa lupa. Kasalanan na maliit, kasalanan na malaki. Ito po ha, kumuha kayo ng maliit na bagay, parehas din. Kumuha kayo ng malaking halaga, parehas yan. Huwag nating ay maliit lang naman, hindi na maintindihan ako ng Panginoon. No, mga kapatid, walang white lies. Walang mga ganun-ganun pagdating sa Panginoon at tayo'y nakakilala na sa Panginoon. At wala rin pong lihim o sikreto na hindi pwedeng mailantad. Ang lahat ng ginagawa sa kadiliman, ilalantad sa liwanag ng Lord. Amen po ba? Sa gabing ito, mga kapatid, alam nyo po, pag lumapit tayo sa Panginoon, kailangan durog ang puso. Kung gusto po natin totohanang maranasan ang presence ng Lord, ako personal, dito ko binubuhos lahat eh. Dito ko kumukuha ng lakas espiritual sa ganitong klase ng gawain. Kaya lagi ko minsan nire-request kila Jay o kaya Pastor na wag mawawala itong ganitong klase ng gawain. Dito ka lang makakaiyak eh. Dito ka lang lalangoy eh, sa presence ng Lord. Ibang klase. Pero kung nagagawa po natin to ng personal pag nagdi-devotion tayo, mas maganda, mas mabuti. Dahil mararamdaman yung kinakalong kayo't pinaghihili ng Panginoon. At kapag po tayo babad sa ganitong gawain, magtataka po kayo, may iba't ibang regalong ibinibigay ng ang Diyos sa inyo. Una, binibigyan kayo ng discerning spirit. Kasi kapag anak tayo ng Diyos, alam nyo, bilang kayo'y mga anak ng Panginoon, binibigyan kayo ng kapangyarihan para ang kausap nyo, madidiscern nyo kung niloloko kayo. Mababasa nyo yung tao na kapag sa pagsalita pa lamang, alam nyo, iisahan kayo. Ipararamdam at ipaparanas ng Lord na yung taong yung kausap nyo nagsisinungaling. Kapag tayo lubog sa ganito. Dahil po, dito tayo tuturuan ng Lord na tayo mismo madurog. Yung tayo mismo walang pwede nang itago. Wala tayong ititira. At kung gusto po talaga natin ng kalayaan, ipagtiwala natin sa Panginoon. Nakakatuwa nga po, timing eh. Kung bakit may ganitong gawain, inihahanda tayo sa araw ng linggo. Dahil sa araw ng linggo, may gagawin ng Diyos. Uumpisahan na ng Diyos ang JE1 Cainta Church sa deliverance. Dahil maraming tanikala, maraming nakagapos na mga mananampalataya dito sa lugar ng Rizal. At lahat tayo gagamitin ng Diyos. Naniniwala ako't nananampalataya, lahat tayo gagamitin. Share ko lang po sa inyo kami ni Pastor Jamil. Hindi ko alam o coincidence na talagang pagdating sa deliverance kahit si Jay, ayaw namin eh. Yung talagang, hindi naman sa takot, hindi naman sa, dahil nakita namin yung karanasan na encounter sa deliverance, may umaangat, mayroong talagang sumusuka ng dugo, mayroong nanlilisik ang mga mata. Alam nyo, ang kaaway, sinungaling. Kapag kayo nag-conduct ng deliverance, minsan may lalabas na espiritu na sasabihin, teka, ikaw na nagpapaalis sa akin eh. Ang dami mong tinatago eh. Eh di napahiya ka pa dahil gaganunin ka ng espiritong sumanib dun sa magkaklase lang tayo eh. Ang dami mo ring bulok dyan sa Grabe, sabi ko, wow, ilalantad ka pala kapag kagano na pero ito lang po ang sasabihin ko sa inyo. Pwede nating harapin. Pwede tayong langtaran dahil binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, hindi ng takot, ng tapang, ng lakas ng loob. Humingi tayo ng tawad, totohanang isuko ngayong gabi gawin natin para tayo maging handa sa linggo na walang pwedeng ipamuka ang kaaway. Pwede tayong dayain, pwede tayong i-deceive, sasabihin, oh, dati mong ginagawa yan. Alam niyo, isasagot niyo? Sa mga oras na ito,
Inalis na ako ng Panginoon doon. At kaya ako naririto para wasakin, palayasin anumang espiritong inilagay mo sa katawan ng taong ito. Dati magkaklase tayo, pero ngayon hindi na. Binago ako ng Diyos. Binigyan ako ng lakas ng loob ng Diyos. At ang kapangyarihan ng Diyos nasa akin. Kaya wala kang gagawin, kundi lumaya sa pangalan ni Jesus. Sige po, thank you Lord. Alam nyo, kapag ginawa po natin yung ngayong gabi, na tayo'y nagpasaliksik, walang ititira mga kapatid, walang itatago. Kung kailangang i-renounce natin yung mga nagawa nating kasalanan na pinapaalala ng Panginoon na, anak, nung isang buwan, kahit matagal na yan, kahit ano na yan, isuko natin sa gabing ito. Ako'y naniniwala at nananampalataya, kikilos ang Panginoon. Grabe ang gagawin ng Diyos sa atin sa gabing ito. Amen. Kaya, tayo po'y luluhod, magpapalinis, ilalantad ng Lord sa atin. Personal, kahit hindi maano ng mga kapatiran talaga na ikaw at ang Diyos, sa pagitan nyo lamang at ng Panginoon, i-confess natin. Iba yung sinasabi, Panginoon, si Haring David nang nagsabi, Lord, palitan mo ng bagong puso. Kung pwedeng sabihin natin talaga sa Lord, Lord, alisin mo yung lumang puso. Dahil nakakilala na ako sa iyo, Panginoon, bagamat tinanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, patuloy pa rin po ako nagkakasala. Makita lamang po ng Panginoon yung desire ng puso natin na talagang, Lord, ayoko na nitong ginagawa ko. Hindi ko kaya malibang ikaw ang tumulong sa akin. Kung sa mga oras na to talaga may naninigarilyo pa, may naglalasing pa, mayroon talagang nagsusugal na hindi natin maisuko-suko. Ito yung tamang oras. Ito yung tamang gabi. Para kung inuuna natin, imbis na ang gawain ng Panginoon, nanonood tayo ng teleserye. Ito yung tamang panahon para isuko natin ang lahat ng kahinaan na nagiging sanhi ng kasalanan upang hindi tayo magpatuloy sa Panginoon. Amen. Sige po, ngayong gabi, hingi tayo ng tawad sa Panginoon, pagsisising lubusan, at alam ko, naniniwala ako, gagabayan tayo ng Panginoon. Praise the Lord.